mga lumang bus na hindi na pwedeng ipasada, pinag-aaralan ngayon kung pwede bang gamiting pabahay para sa mga palaboy at illegal settlers sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, ipinanukala kamakailan sa Hawaii sa Estados Unidos na yung mga lumang bus, mga phased out na bus at yung mga decommissioned na bus, no, halimbawa itong katabi ko ngayon, imbis na hayaang nakahimpil lang sa garahe, i-convert, i-repurpose at gawing trailer park home para doon sa mga walang tahanan. Posible rin kaya yan dito sa Pilipinas kung saan dito pa lang sa Metro Manila nasa 100,000 na ang bilang ng ating mga informal settler at marami rin ang ating mga pampasaherong bus. Likas man kay Natalia Lucas ang maging madiskarte minsan sa kanyang buhay taong 2005. 3 beses siyang nawala ng bahay. Sa Sacred Heart kami nakatira sa kabila. Na-demolish kami doon kasi squatter. Pagka-demolish namin doon, meron naman nagsangla dito ng tindahan. After mga 1 month, dinemolish kami ng MMDA. Pero para kay Natalia, para-paraan lang yan. Wala nga siyang bahay, meron naman siyang mga paupahang sasakyan. Sa loob ng halos 1 dekada, ang kanyang sasakyan, siya niyang tahanan, tindahan at bakuran. So ano to, parehong salas, nandito rin ang damit niya? Oo, ito mga damit ito. Yan, mga damit malilinis ito naman. Ito ang ninyo, ito ang wardrobe, ang closet. O yan, may unan din dyan kung gusto mo may dalawa. Sa mga bus station, di ba? Pwede ka rin maligo doon, 20 pesos lang. Kahit may naipundar na nga siyang bahay, ang sasakyang tahanan, di raw niya talaga maiwanan. Dito pa rin kasi hinahanap ng katawan ko talaga to. Ang diskarte ng mga tulad ni Natalia sa bahay, may pagka-stateside pala ang PEG. Kamakailan kasi ipinanukala sa Hawaii sa Amerika na ang mga pampasaherong bus na phase out o di na maaaring ipasada, bakit hindi ipatira sa mga walang tahanan? Sa panukalang ito, planong magtayo ng isang fleet ng mga lumang bus. Bawat isa may kanya-kanyang papel, kainan, tulugan o paliguan. Ang konseptong ito ng pag-repurpose sa mga sasakyan hindi na bago dito sa Pilipinas. Ang mga container van halimbawa ginagawang opisina o bodega ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng pulisya at MMDA. Pero posible kaya dito sa Pilipinas na gawing tahanan ng mga bus na hindi na maaaring ipasada? Maganda rin ito kasi nga meron siyang social implication, makakatulong sa mga homeless. So mabibigyan pa ng, kumbaga, marere-purpose. Katunayan, sabi ng LTFRB, kahit wala pang kaparehong formal na panukalang inihaharap sa kanila, kasalukuyan daw itong pinag-uusapan ng mga ahensya ng gobyerno at mga bus operator. Sa ngayon, kapag na-phase out ang isang pampasaherong bus, kadalasan itong ginagawang private service o inihimpil sa garahe ng operator para pagkunan ng pyesa. Ito ay pinagkukuhanan nila ng mga spare parts at meron ding mga ibang operators idinodonate ito sa mga local government units kung may magre-request sa kanila bilang pangserbisyong. Bago rin sa pandinig ng National Housing Authority ang ganitong ideya. Pero kung meron man daw magpapanukala, malaking tulong daw ito sa lumalaki o manong bilang ng mga informal settlers sa Metro Manila. Sa datos ng NHA taong 2011, nasa mahigit 250,000 pamilya ang kabuuang bilang ng mga informal settler. Mahigit kalahati sa kanila nakatirik ang tahanan sa mga pribadong lote. Mahigit 150,000 pamilya nasa lote ng gobyerno. At ang natitirang bilang nasa mga peligrosong lugar na hindi pwedeng tirhan tulad ng gilid ng ilog, pampang o gilid ng riles. Ang problema lang daw ayon sa NHA, maganda man ang konsepto, baka magkaproblema kung dito sa Metro Manila itatayo ang isang mala-trailer park. Maganda yung idea. Kaya lang siguro ang observation ko lang dyan, if that will be utilized for Metro Manila, baka magkaroon tayo ng problema, mahirapan tayo, considering the scarcity of available land. Okay na rin po yun. Kaysa mahirap na walang mga bahay, tulad nito, bangkita lang kami. Kasi mahirap akit ng tubig, magkuhan ako, mahirap magkakit ng tubig talaga dyan sa Basagayan. At Jessica, sabi pa sa atin ng NHA, kung sakaling maging ganap itong panukala, maaprubahan at maipatupad, ay maganda rin daw ito sa panig ng gobyerno, lalo at mas tipid ito sa materyales na karaniwang ginagamit sa pagtatayo ng isang bahay. Pero kung sakaling matuloy daw talaga ito at talagang matuloy ito at maging panukala at maipatupad, malamang daw ay gagawin ito dun sa off-city kung tawagin o dun sa mga lugar na katabi lang o malapit sa Metro Manila. Halimbawa, ang Cavite, Laguna at Bulacan at hindi mismo
sa Metro Manila. Jessica? Dano, ilan ba ang inventaryo ng mga bus na hindi na pwedeng ipasada, yung mga pwedeng i-convert into shelters? Jessica, sa ngayon, no, wala maibigay sa atin na anumang figures or percentage ang LTFRB. No? Kanina kasi yan din yung ating tinanong sa kanila. No? Sa ngayon kasi ang roster, no, ang kabuang roster ng mga pampasaherong bus sa buong Metro Manila ay nasa 21,000. Walang bilang so far, no, kung ilan doon yung finase out na. Kasi usually dumediretso naman ito doon sa garahe ng operator at either dinodonate ito or ginagawang internal service. Pero it's safe to say na there is a good percentage or siguro a small percentage of these buses na nafe-phase out eventually dahil 15 years lang yung pwedeng itagal ng mga pampasaherong bus bago ito i-phase out. At yun nga, no, sa ngayon pinag-aaralan, pinag-uusapan ng LTFRB at mga bus operator kung posible nga ba yung ganitong konsepto dito sa ating bansa, Jessica. Okay, so at least merong naiisip na mga solusyon, di ba, Dano, kesa naman wala. Considering na napakalaki ng problema natin sa pabahay para sa mga informal settler. Tama, Jessica, no, at nabanggit din sa atin ng NHA, no, like halimbawa dun sa off-city, yung mga relocation, no, dahil nga dito sa Metro Manila, yung in-city ay talagang problema yung lupa, no? Dahil yung sinasabi nga nila, kung meron mang available na lupa, ito ay mahal. At kahit matapatan nila yung presyo or yung offer, no, nung halimbawa ng investor to a private owner, hindi rin naman nila maibibigay ito kaagad. Yung halimbawa, kung cash man nila mababayaran, hindi naman ito maibibigay agad because they're ruled by audit regulations. So, syempre, dun sa kung ano man yung lupa na meron sila, usually ngayon ginagawa nila, nagtatayo ng multi-story buildings to maximize yung available land na yon. Pero kung halimbawa itong idea na to ay ita-translate into action, ay malaking tipid daw ito sa gobyerno dahil tipid nga naman sa construction parts at saka dun sa labor na rin, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar.